Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maligayang pakikidalo po sa ating pagdiriwang ng misa ngayong gabing ito, ang ikawalong gabi na ng ating pagsisimbang gabi. 2 tulog na lang, Pasko na. At muli tayong inaanyayahan ng Panginoon na lalong manalig at umasa sa Kanyang pagdating. Simulan natin ngayon ang ating pagdiriwang sa pag-amin at pagsisisi sa mga pagkukulang natin at kasalanan. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa luma'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Sa
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikin nawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon. At ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Judea at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak, kung hindi mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, poon, ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, kuro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Tapat ang pag-ibig, siyang umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas nyo ang paningin, kaligtasay dumarating. Alleluia.
isang panulukang saligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ika-8 araw, dumalo naman sila sa pagtutuli ng sanggol. Ang ipapangalan sana sa kanya ay Zacarias, kagaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth na kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Sumagot sila, pero wala ni isa sa mga kamag-anak nyo ang may ganyang pangalan. Kaya sinenyasan nila ang ama na si Zacarias para tanungin anong gustong ipangalan sa sanggol. Si Zacarias naman humingi ng masusulatan at ganito ang sinulat, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Agad-agad nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ng lahat ng nakaalam ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po, mga kapatid kay Kristo. Batiin niyo po ang isa't isa ng isang magandang gabi. Sino po sa inyo ang nakakawalong simbang gabi na? Taas ang kamay. Wow! Eto, meron akong itatanong pa. Alam ko yung iba sa inyo nagsisimba rin ng umaga, madaling araw. Sino sa inyo ang more than 8 na simbang gabi na? Mas marami pa sa 8. Oh, mga servers, palakpakan natin ang Panginoon sa lakas ninyong magsimba. At ang ating pagsisimbang gabi ay pakikiisa natin sa ating mahal na Birheng Maria. Kung siya, 9 na buwan, dinala si Jesus sa kanyang sinapupunan, tayo naman, 9 na gabi o madaling araw, nagsasakripisyo bilang pakikiisa sa mahal na Birheng Maria. Amen? Kaya sana, kumplituhin nyo na. Bukas na ang last day, no? Kasi kung kulang, ano yun? Premature. So, kumplituhin na natin. Amen? At ngayon, ang ating ebanghelyong napakinggan, ang pagsilang ni Juan. Si Juan ay isang biyaya. Ang ibig sabihin nga ng pangalan niya ay nagbiyaya ang Diyos. Yohanan, nagbiyaya ang Diyos. Sapagkat ni hindi man maisip kung paano nangyari na ipaglihi pa at isilang si Juan. Si Zacarias at Elizabeth
kapwa matatanda na pareho. Si Elizabeth, baog pa. Mga banda 90 anyos. Kayo ba? Kung pumunta sa inyo ang lolo at lola nyong 90 years old, sabi ng lola nyo, mga apo, pasensya na kayo. Patawarin nyo kami ng lolo nyo. Buntis ako. Mahirap isipin na nangyari. Pero biyaya ng Panginoon na si Juan ay pinaglihi pa at isinilang sa kabila ng kanilang katandaan. At paano ba natin tanggapin ang biyaya? May dalawang pwedeng paraan ng pagtanggap sa biyaya. Ang isang pwedeng paraan ay pag-angkin. Sabihin nyo nga po, pag-angkin. Pwedeng sabihin na, wow, binless ako ni Lord. Ang galing ko kasi Ang galing ko At yun yung gustong ituro ng mga kapitbahay at kamag-anak nila. Angkinin yung inyo yan. Ginalingan nyo Nabuo nyo ang bata. Isilang nyo ang bata. Sa kabila ng inyong kahinaan, ipangalan nyo sa inyo. Sakarias ang pangalan niya. O ikaw, Sakarias, matanda ka na. Pero nakaka mo pang iyo talaga yan. Ipangalan mo sa sarili mo. Angkinin mo. You did it your way. At minsan, ganyan ang ugali natin sa biyaya. I deserve this merit, reward, privilege. Dapat may ganito ako. Dapat may ganyan ako. Pero ganun ba ang ugali ni Elizabeth at ni Zacarias? Hindi. Sa halip na tanggapin ang biyaya sa paraan ng paangkin, tinanggap nila sa paraan ng pasasalamat. Pasasalamat. Sabihin nyo nga pong lahat, pasasalamat. Sa halip na isipin nila na, ginalingan ko, akin to, kagagawan ko to. Ang nasa isip at puso nila, hindi, biyaya to ng Diyos. Binigay sa amin. Niwala kami halos ambag sa pangyayaring ito. Ang Diyos ang nagdalang awa. Ang Diyos ang gumawa ng himala sa aming buhay. At wala kaming magawa kundi magpasalamat. May pakumbabang pagtanaw sa kilos at pagbibiyaya ng Diyos. Yan ang paraan ng pagtanggap ng biyaya para kay Zacarias at Elizabeth. At bukas, sana ang pagbasa ng Ebanghelyo, maririnig sana natin ang bukang bibig, anong nagbukas ng bibig ni Zacarias sa kanyang biyaya na tanggap. Ang pagmimisyon ng kanyang sariling anak, yung biyayang natanggap niya, iniaalay niya para sa misyon. Sa misyon ng pagpapahayag sa dumarating na Mesiyas. Ganon kasi ang pagpapasalamat Kung may pasasalamat, sa harap ng salitang salamat, mayroong pasa. Yung pinapasalamat mo, ipinapasa mo rin. Pasa, salamat. Pero kung ang pagtanggap ng biyaya, puro pag-angkin, ay, walang pagpapasa yan, puro pagdadamot. Pero kapag kaya nating pakumbabang makita na ang kabutihang nararanasan natin ay pawang biyaya, ang puso natin ay malaya na magbahagi sa kapwa. Yan ang ugali ni Elizabeth at ni Zacarias. Sa halip na pag-angkin sa biyaya, pasa salamat sa biyaya. Kaya nga,
Sa halip na ipangalan niya sa sarili niya ang anak niya, ang tinawag niya ay Juan. Galing to sa Diyos, kaya't para rin sa Diyos. Yohanan, nagbiyaya ang Diyos. Pasa salama. Amen? Sabihin nyo nga po ulit lahat, pasa salama. Ayan, sana. Ngayon, Paskong ito, tatanggap tayo ng mga biyaya. Sa anong ugali natin? Sana pasasalamat. May mga lumalapit, Father, hindi ko po ma-feel yung Pasko ngayon. Bakit? Lumiit po yung aming Christmas bonus. Kung ang tinitignan mo lang yung dapat malaki. Yan ay ugaling pag-angkin. Pero kung kaya mo sabihin, ay, meron, salamat. Amen? Father, hindi ko maramdaman yung Pasko ngayon. Kasi yung ayuda ni Mayor noon, ganito yung tatak ng corned beef. Noon ganito, ngayon ganito na yung tatak ng corned beef. Hindi man lang magpasalamat muna na may ayudang natanggap. Pasa salamat. Mga bata, Pag tinanong kayo ng ninong at ninong nyo, magkano ang regalong gusto nyo? Simulan mo sa pasasalamat. Ba't parang ayaw nyo? Yan sana ang ugali natin ngayong Pasko. At higit sa lahat, ang pinakamalaking biyayang matatanggap natin ay si Jesus. Si Jesus, ang Emmanuel. Higit sa ayuda, higit sa regalo ng ninong at ninang, higit sa bonus ng Pasko, nagbibiyaya ang Diyos sa pagkatao ni Jesus. Mapuno sana tayo ng diwa ni Elizabeth, Zacarias at Juan Bautista na kayang tumanaw sa biyaya ng Diyos ng pasasalamat at pagmimisyon. Pasa salamat. Amen? Medyo overtime na ako. Pero tapusin ko sa isang kwento. Okay lang ba? Okay lang. Wala naman kayong magagawa. Hawak ko ang mic. Sige. Alam nyo, nung nag-aaral pa akong magpari, katulad ako ni Brother Migs, no? Hindi pa ako pari, nag-aaral pa lang akong magpari, no? Nung nag-aaral pa lang ako, wala pang kabanalan sa aking puso, no? Ngayon na pari na ako, lalong wala. At napaka makasalanan ng puso ko noon, talagang mukhang pera ako, no? At mahilig akong umangkin sa halip na magpasalamat. Yan. Nung katulad ako ni Brother Migs na nag-aaral pa magpari, na-assign po kami sa Quiapo Church, no? Na tumulong at magbabad sa buhay ng simbahan doon. At alam nyo, lahat naman ng Quiapo Church, napaka-busy ng simbahan na yun. Napaka-busy. Kaya minsan, kapag busy yung mga pari, kami na hindi pa pari, na de-delegate, na aatasan kami na tumulong sa mga blessing. Kasi pwede po yun, no? Pwede po. Brother Migs, pwede mag-blessing, no? Pwede po kami magbasbas ng mga tao, buhay man o patay. Pwede po kami magbasbas ng mga bagay, mga lugar, mga gamit. So nagbasbas kami ng mga rosaryo, kotse, bahay, negosyo, etc. No? Tao.
Kaya yun, no? At dahil ako ay makasalanang nilalang, ang iniisip ko noon, kapag may blessing, may blessing. Nagets nyo? Nagets nyo? Pag may blessing, may blessing. Talaga. Masama ang puso ko, lalo naman ngayon. No? At yun, no? Kaya minsan kumatok ang gwardiya sa pinto ng kwarto namin. Father, ano yun? May magpapablessing po, negosyo sa ganitong kanto. Nagtitinda ng mga speaker. Sige, puntahan natin yan. Kasi pag may blessing, may blessing. Pagdating ko doon, talaga, wow, impressed ako. Ang ganda ng mga bulaklak, ang ganda ng mga, may mga ribbon pa, tapos may mga buffet na nakahandang pagkain. Sabi ko, matindi ang blessing dito. Kaya, dahil yun na naiisip ko, ginalingan ko pa talaga yung dasal. Talaga, ang Panginoon ay nagbabasbas. Talaga, halos kantahin ko na. Wiwisikan ko pati mga ilalim ng mga istante. Kahit akyatin ko pa yung kisame. Sige. Tapos pagkatapos ng dasal, nag-abot ng donasyon. Wow, sabi ko, matindi to. Libo-libo, sigurado. Pagpabalik ko ng simbahan ng Quiapo, binuksan ko yung sobre. Wow! Nakakatuwa ang laman. 200. Umasa ako, nayamot ako. Kaya, kumatok na naman yung gwardya. Brother, ano? May blessing na naman po. Wala ba yung mga pare? Busy daw sila lahat. Saan ba yan? Doon po sa may likod ng Quinta Market. Nung narinig ko yun, sabi ko, alam ko yung lugar na yun. Mukhang ito ang blessing na walang blessing. Bago ko ituloy yung kwento ko, ha? Una sa lahat, no? Bago ko ituloy yung kwento ko, no? Pwede po kayong magpa-blessing kahit wala kayong donasyon. Okay po yun. Seryoso po, seryoso. Hindi nga. Kasi may mga lumalapit sa akin, Father, gusto namin sana magpa-bless ng bahay, kaso di pa po kami nakaipon. Hindi yun problema. Ang mahalaga, madala namin sa inyo ang basbas ng Panginoon. Kaya, huwag niyo po sanang isipin yun agad, no? At kahit magkano ang ibigay nyo, kahit wala, okay lang, no? Hindi ako magtatampo, Pexman. Hindi, seryoso talaga. Kaya nung naisip ko yun, sabi ko, nako, alam ko na yan. Kawang gawa ito, kawang gawa. Ibibigay na lang natin, maglilingkod ako ng malinis ang hangarin, no? Babasbasan ng walang inaasahan. Kaya pumunta ako doon. At totoo nga, yun nakita ko. No, talagang hindi ganun kaganda yung lugar. Napakaliit, no? Yung makakahiga lang talaga. Hindi ka makalakad sa loob, no? At ang nakatira ay isang seaman, no? Na sa halip na umuwi sa kanila sa Mindanao para makatipid, pinadala na lang yung yung pera. Tapos tumambay na siya sa Maynila. Sa ilang linggo o buwan na, makakasampa na siya ulit. Kaya gusto niyang ipabless yung kanyang panandaliang tuluyan na inupahan. At binlesan ko naman. No? Tama naman lahat ng ginawa ako. Wala akong maling ginawa sa pagdarasal. Mabilis lang talaga kasi maliit lang yung lugar. Yung talagang, tapos agad, tapos. Nagulat ako, hindi ko inaasahan, nag-abot ng sobre. Wow, sabi ko, hindi po kailangan
okay lang kung di niyo po ako bigyan. Sabi ko, hindi po, sa inyo yan, Father. Oh, sige, tatanggapin ko kasi pasasalamat mo sa Panginoon. Kaya dinala ko, inuwi ko sa simbahan, binuksan ko ang sobre, ang laman, 3,000. Ako, sabi ko, hiyang-hiya ako. Gusto ko siyang, binalikan ko talaga siya. Gusto ko siyang sabihan, gusto mo? Ulitin natin. I-exensuhan ko yung bahay mo. Hindi ko sinabi, inisip ko lang. Pero yung sabi ko sa kanya, nagulat lang ako kasi ang laki ng nabigay mo. Hindi, Father, sa inyo po talaga. Pero, Father, alam ko naman nagdasal kayo maigi. Hindi, sabi ko, baka mas kailangan pa to ng pamilya mo. Kung tatanggapin mo, isusoli ko sa iyo. No? Padala mo sa inyo sa Mindanao. Sabi niya, Father, galing naman po yan sa Senyor. Hindi po ako pinababayaan ng Senyor. Ako at ang pamilya ko. Yan po ay pasasalamat ko sa Kanya. Tignan niyo ako, mapag-angkin. Pero siya, pasasalamat. Pasasalamat. Amen? Amen. Yan ang hinihingi sa atin ngayong Pasko. Ang diwang magpasalamat sa mga biyaya ng Diyos. Amen. Juan ang pangalan ng anak ni Zacarias, nagbibiyaya ang Diyos. Kaya sabihin natin, Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Maipakita nawa ng mga pinuno ng simbahan at ng pamahalaan ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Pahalagahan nawa namin ang aming pagiging Kristiyano at isabuhay ang mga pangakong nakapaloob sa binyag na aming tinatanggap sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Sa diwa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, matuto nawang magdamayan ang mga pamayanan upang kami lumago sa kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Matuto nawa kaming lumingap sa mga nakatatanda, mga may sakit, mga nangungulila, at mga biktima ng kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Biyayaan nawa kami ng Panginoon ng isang masaganang ani. Iadya kami sa mga bagyo at kalamidad, alang-alang sa kapakanan ng aming pamilya at aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadama mo ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, tunghayan mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming sundin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
sa kapwang kapatid. Bubunga ng buhay na iyong bigay. Tanay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, alak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, alak at kapayapaan, nawa ay kamtin. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos na ama nating makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuriya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain na itong nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang naming dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaasin niyo sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay nilahad ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikhan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon na pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, nananabik kamit nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, nagbubunyi kami sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng Panginoon naming Hesukristo. Bago niya pinagtiisan na kusang loob ang pagiging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, pagkatapos nilang maghapunan ay hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugong ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap na sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, Elizabeth at Zacarias, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong pasasalamat sa ating Ama, sama-sama tayong manalangin sa Kanya.
naming iadya kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya, huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, nawa ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Yung salitang salamat, ang salitang ugat niya ay salam. Salam. Nagaling sa Hebreo na shalom. Ibig sabihin ay kapayapaan. Ang taong marunong magpasalamat, payapa ang puso niyan. Amen. Kaya buong pasasalamat sa Diyos at isa't isa, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. His Spirit. Ito ang Eucharistia, ang ating pasasalamat. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan. Mapapalad tayo na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
daigdig na papanaw, samantalang naghihintay para sa dakilang araw ni Jesus, oong marangal. Ang sabi ni Jesucristo, talagang darating ako at bibigyan ko totoo ng ating Walang tao sa ginawa niya sa mundo. Darating, darating ang hinihintay. Darating, darating, oong kinasasabikan ng mga bansa at bayan, mapupuspos ng kalihimtan. Ang tahanan ng may kapal. Darating, darating ang hinihintay. Darating, darating, oong kinasasabikan ng mga bansa at bayan, mapupuspos ng kalihimtan. Ang tahanan ng may kapal. Ang sabi ni Jesucristo, talagang darating ako at bibigyan ko totoo ng dating palang tao sa ginawa niya sa mundo. Magsitayo tayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, kami na pinapagsala mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang makapaghintay kami't makasalubong ng may ilawang nagniningas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Aming salamat po sa inyong lahat. Sa araw ng Pasko, wala po ako rito, no? Kaya
ngayon pa lang, kahit di pa araw ng Pasko, ay masaya ko na kayong binabati ng isang mabiyayang Kapaskuhan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas, Father. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At nawa kayo at lahat ng mahal nyo sa buhay ay pagpalain ng mahabagin at makapangyarihang Diyos na Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ipagdiwang na natin ang banal na misa, humayo kayong lalong nagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.